nag-join ng Zoom online ng taga Switzerland and Sweden, nandun po sila. So, sama natin sila sa ating panalangin. It's gonna be a long 3 weeks. Yeah, pero ngayon parang ang bilis-bilis. Wednesday na nga ulit. Ilang tulog na lang. Sunday ulit. Yeah? So, it's the first day on the month of July. At nakatawid na tayo sa third quarter? Or second half of the year. And God has been gracious sa atin. Amen? At hindi na tayo pinababayaan. Well, hindi na natin patatagalin pa. We have our dear brother who will share the Word of God. At, Ninong Rene has always been an inspiration. Dahil hindi biro na you get to travel here. Ang mahal po ng biyahe. So yesterday, I drove my parents to Naiya Terminal 3. So, toll gate pa lang is 900 pesos na. Balikan yun. So, may skyway pa. So, 300 something. So, around roughly 2,000 pagka babiyahe ka ng Maynila. Back and forth. Kaya, baka kulang pa. Depende pa sa pagdadrive. Yeah. So, hindi biro, and we appreciate our dear, Rene, one of our standards here in church. Yan, standard equipment, sabi nga nila. Yes, sama natin siya sa ating panalangin tonight. Without further delay, I'd like to turn over the pulpit to our dear Brother Rene Malolos. Palakpakan natin. Magandang gabi po mga kapatid ko. Purihin ng Diyos sa gabi ito. At magbukas po tayo ng ating Biblia. Excuse me po. Sa Ephesians 4:30. Ang sinasabi po dyan, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of salvation. Redemption. Ephesians 4:30. Diyan na rin natin kukunin ang title natin sa gabi ito. Siguro may paralan, no? Yung title ng Bible, Ephesians 4:30. Yan ang ating title sa gabi ito. Then, let's go to Romans 8:15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. And let us go to Galatians chapter 4, verse 6. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Amen. We're happy tonight, brothers and sisters, and we trust that our little gathering tonight will be to His praise, o sa Kanya ang kapurihan. And we'll thank brothers and sisters na tayo po ay napabilang sa maraming bilang ng mga na-review. Amen? Dahil binasa natin kanina, unto the day of redemption. And we pray also that our deep desire be met tonight, brothers and sisters. And we believe naman na lahat tayo ay mga malalim na hinihiling sa Panginoon. Hoping na tonight ay makuha natin sa biyaya ng Panginoon. We pray that in Jesus' name. Amen, brothers and sisters. Hallelujah. Siguro napansin ninyo is about the Holy Spirit. Halos lahat yung ating binasa mula sa Ephesians 4:30, Romans 8:15, and Galatians 4:6, brothers and sisters, na kung saan binigay
ng Diyos ang kanyang Espiritu sa mga anak niya, brothers and sisters. At tayo po ay nakatanggap po niyan since tayo po ay nabaptize in the name of our Lord Jesus at tumanggap tayo ng biyaya, ang promise, ang banal na Espiritu. Amen? Yung may pinaniniwalaan po natin mga kapatid. Sapagkat ang bautismo kasunod yan ay yung Espiritu may binibigay sa mga tumanggap. Kaya nga mo napapansin ninyo, madalas na sinasabi ng mga pastor natin dito sa taas at tumatayo, especially si Brother Ostromen, ano yung madalas na sinasabi na make sure you have the Spirit of God. Amen? Pakasiguraduhin ito natin na kayo ay mayroong Espiritu. Meron din ang tinasabi ng ating mga pastor na tiyakin natin na tayo ay may Espiritu ng Diyos. Nasa atin, brothers and sisters. And sa Bible, may maraming mga gifts na binibigay. At isa dyan, yung Spirit ng marami pang mapagay, brothers and sisters. That's why, kaya kung gusto dalhin ito, napapansin po natin na maraming Christians ang nahihirapan mamuhay bilang isang Kristiyano. Mga kapatid. Although, meron silang mga espiritu na tinanggap. Tayo lahat nakatanggap po, mga kapatid. And in the book of the Old Testament, si Ezekiel, meron po siya sinasabi dito sa chapter 36, verse 26. Basahin po natin. Ezekiel 36:26. Ito ha. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And verse 27, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Sa Old Testament pala, sinabi na ng propeta Ezekiel na mayroong ibibigay, mga kapatid ko. A new spirit will I put within you. And speaking of Ezekiel, brothers and sisters, maybe 800 or 900 years before the coming of Messiah, ang salita ng Diyos ay dumarating sa mga propeta, mga kapatid, in the Old Testament. Amen? Sila po ay prophets were a seer. Ano yung seer sa Tagalog? Sila yung nakakakita. Divine seers, brothers and sisters. Meron po silang nakikita, brothers and sisters, sa isang madaling salita. At sa pagpapalit ng dispensation, brothers and sisters, from law unto grace, hindi nagbabago ang Diyos. Still, nagpapadala po siya ng propeta. In the New Testament, and tayo naniniwala, sa ating panahon, mayroong pinadalang propeta. Amen? Sino po yun, mga kapatid? Si Brother Branham. Kung naalala nyo, the last Sunday, may nabanggit si pastor na yung mga Branhamites, sa umpisa talagang ginaglorify nila, nilip nila si Brother Branham. But yung lumabas yung, alam yung the signs of the times, kung nakita po ninyo yun, nagbago sila ng pananaw sa ating propeta, brothers and sisters. And ang propeta po ay hindi po to masasabi natin na man-made. Sila po ay predestined. God's foreknowledge, brothers and sisters. Sila po ay tinalaga, mga kapatid ng Diyos, upang maging seer, divine seer. Sila yung tagamasid o nakakakita ng mga bagay-bagay. In other word, kinoconsider siya
ang mga propeta sa Old Testament as eagles. Naalala ko yung kinakanta natin, eagles. And last Sunday, nabanggit itong sa Isaiah 40 verse 30 na they shall mount up with wings like eagles, brothers and sisters. And sa Exodus 19.4, basahin nyo na lamang yan, 19.4 sa Exodus, summary natin yan. And masarap po mga kapatid na makakita tayo ng isang eagle, no? Kasi sa Old Testament, ang mga propeta, tinulat sila sa isang eagle, si Ezekiel, mga kapatid. And alam nyo ba na one of the most interesting bird na nilikha ng Diyos ay eagle? Amen? Kami, nung nasa Manila kami, kapitbahay lang namin yung Manila Zoo eh. Sa Liberisa, Malate, kung natatanda nyo yun, no? Sino nakarating na doon sa Adriatico, sa Manila Zoo? Wala po kayong makikita roon na agila na nakakulong. Meron ba kayo nakikita na agila na nakakulong? Wala po. Meron malaki doong hawla, malaki pa rito. Lahat ng ibon pinapakawalan doon. Pero nakakalungkot kapag may nakita tayong isang agila na nakakulong. Brothers and sisters, no? Iyan po yung sad sight na makita mo na isang agila ay nakakulong. Alam niyo ba, walang gagawin yung agila na yan kundi ipagaspas yung kanyang ang pakpak hanggang sa maabot niya, mabuksan niya yung cage. Tutukay niya yan hanggang sa manghina siya, brothers and sisters, and then titingin siya sa taas. Bakit ako nandito? Ang agila is a bird from heaven, brothers and sisters. Ang agila could fly higher, brothers, than any other bird. They can climb, brothers and sisters, itong agila. And kung naalala nyo, nasa news ng isang araw sa Isabela, Forest, may nakitang isang agila. Yun na lang yata nag-iisang agila dito sa Pilipinas, yung Philippine Eagle. Ay meron siyang slingshot na nakita rito sa, di ko alam kung sa left, sira yung kanyang pakpak. At ang isa pa doon, bulag yung isa niyang mata. Brothers and sisters, ganun ang nangyari doon sa agila na yon. And then, nandun siya sa place of protect, sa forest. Inalagaan siya, nakita siya ng governor. Inalagaan, brothers and sisters. Dahil, alam nyo, ang nature ng agila, tayo, mga nakakilala, sabi nga ng ang ating malapastor na ang agila, hindi po siya kumakain ng leftover. Amen? Ang kinakain niya, mga fresh manna, brothers and sisters. Mga fresh revelation, brothers and sisters. And we're so blessed and fortunate na ang kanyang mga anak ay tinulot sa isang agila. Pero, kapag naalala ko doon sa tape ni Brother Branham, no, na nalungkot siya na supposed to be meron sons and daughters of God. Pero nakita niya sa street, alam niyo naman si Brother Branham, di ba? Nakikita niyo, meron siya nakikita, nababasa. Yun nga, meron nga siyang audience on time na yun. Alam niya kung anong pangalan, address. Siguro nabasa niyo sa kanya. Pero may nakita sa street, yung lust and fashion ng tao, nakita niya, supposed to be, dapat ay sons and daughters of God. Tinawag niya yung nasa cage of devil. Cage of evil, brothers and sisters. Amen? Nakuha niyo po na ang agila, dapat po yan ay lumilipad. Amen, brothers and sisters? Dahil ang mga tinawag ng Diyos, brothers and sisters, wala silang hangad, kundi ang lumabas, lumipad, brothers and sisters. Amen? Na tinawag ni Brother Branham na mga tao na nasa cage of evil o devil. Bakit? Dahil kasi, yung old nature nila, brothers and sisters, dala-dala pa po nila. Pero tayo mga tinawag na,
Kaya nga dito sa binasa natin, na bibigyan ko sa iyo ng bagong puso. Bagong papalitan natin yan, brothers and sisters. Sa simula nang tayo tumanggap, yung dating old nature natin, yung old self natin, brothers and sisters, wala na yon. Amen? Iyon yung title natin na Do Not Grieve the Holy Spirit. Do not quench the Spirit. Amen? Magigrieve siya eh. Meron kayong conviction, may service ngayon. Di ba yan, ibulong ng Espiritu, brothers and sisters? Dati meron kayong conviction, may service ngayon. Di ba yan, ibulong ng Espiritu, brothers and sisters? Dati, hindi nyo naman ginagawa yan. Dahil, sabihin natin na, born again. Madalas na sinasabi, ang marami, pero nasaan sila? Brothers and sisters, nandun sila. Baka nasa cage sila ng naka-cage pa sila siguro. Ang marami, pero nasaan sila? Brothers and sisters, nandun sila. Baka nasa cage sila ng naka-cage pa sila siguro. Nasa cage sila ng naka-cage pa sila siguro, brothers and sisters. Noong dati nilang pagkatao. Kasi, once sa tinawag ka, is a new creation. Wala na yung old self, yung dati mong behavior, ang dati mong pag-uugali, brothers and sisters. Ganun na nakita ni Brother Branham. Na men's and women's na supposed to be dapat nandoon. Pero nandoon siya. Nasa cage of devil. Ang nakita niya, brothers and sisters. And tayo salamat. Dahil madalas pinasabi ni Pastor, yung ating midweek service, huwag natin pababayaan. Di ba? Narinig na yun, ha? Narinig na yun. Pero, nasaan, brothers and sisters? Ang ibig kong sabihin, brothers and sisters, kung saan yung udyok ng Espiritu. Tayo naman, alam naman natin kung ano yung dapat na gawin kung ano yung talagang kalooban niya Amen, brothers and sisters? Kung ano, minsan naririnig natin dito sa ating Pastor, pagka merong invitation at dito sa simbahan natin, hindi agad siya nagsasabi na, sige, Tana, let's go. Pero hindi. Tignan po natin kung ano yung leading ng Holy Spirit. Palaging ganun Hindi yung abrupt ba ang gagawin natin. Kahit dito sa ating grupo, minsan sinasabi natin, pagka wala tayong program, palaging nagre-relate tayo sa Holy Spirit. Amen, brothers and sisters? And ang eagle, ganun. Ganun siya ang agila. Amen, brothers and sisters. And si Ezekiel, ganun ang kanyang nakita. Amen, brothers. Alam nyo, mayroon pang isang ibon, hawk. Is also a predator. Anong pagkakaiba ng hawk? Sa halos magkamukha yan ng itsura. Ang kaiba lang ng hawk, although meron siyang sharp eye, but in a certain distance lang. Unlike sa eagle, sharp niya talagang napakalayo ng kanya nakikita. Si Ezekiel, ganun, propeta, si Ezekiel. Alam niyo po ba na si Ezekiel, samahan niyo ako, lilipad tayo. Yung espiritu, lilipad tayo. Si Ezekiel, pwede siyang sumilip kung ano ang panahon natin ngayon. Nakita niya. Kaya nga doon sa 38-39, sa Gog and Magog, di ba siya sumulat noon na mangyayari. Kumbaga, let's say, 10, 15, 20, o 200 years, nakita na nila. Mga propeta. Ganun ang eagle. Imagine, mag-imagine tayo. Pagsilip niyang ganun, ito na yung mangyayari dito sa lupa. Brothers and sisters. Ang eagle, ganun, lumilipad siya. Alam niyo ba yung hawk, gusto niyang lumipad ng gaya ng eagle. Pero hindi niya kaya. Alam niyo ba, very thin ang hangin sa taas. Kayang-kaya yan ng eagle. Pero ang hawk, kung susubukan niya, mamamatay. Brothers and sisters. Ganon din ang mga propeta. Dito sa atin, meron tayong evangelist, sa Bible, yung Bible ministry, evangelist, pastor, teacher, and 5. Tayo ba, kaya natin gawin yung ginagawa nila, brothers and sisters? Amen? Di ba? Hindi. Kasi, kanya-kanya level Tayo naandito. Sila, iba yung level. Ganun yung mga propeta. Nakikita nila yung mga mangyayari, brothers and sisters.
like Brother Branham. And hambing din natin sa lumang tipan pa rin tayo, yung hambing natin sa Eagles, si King Hezekiah. Si King Hezekiah is the greatest man in this kingdom. Pagka sabihin niya, siyempre may kasabihan tayo, ng utos ng hari ay hindi nababali. Pero si Isaiah, hindi niya kayang, si Hezekiah, hindi niya kayang gawin yung ginagawa ni Isaiah na propeta, brothers and sisters. Kung nasaan yung lugar na Isaiah, hindi kayang puntahan nitong hari. Kumbaga, may kanya-kanyang purpose. Sa buhay natin, may kanya-kanyang purpose. Merong certain measure na binibigay o gift sa atin ng Diyos, brothers and sisters. Pero ako, gusto ko maging agila. No? Ayaw natin maging pipit, ayaw natin maging maya. Kailangan agila tayo lahat. Amen, brothers? Para makaalagwa tayo, mga kapatid. No? Mahirap naman kasi na tayo nasa cage. Yan. Word for the day, cage of the devil. Kailangan wala tayo ron. Kailan nakawala tayo ron, brothers and sisters? Pero ang isang maganda lang dito, noong si Hezekiah ay nagkasakit, alam nyo ba, na he pray bitterly, brothers and sisters. And then, sinabihan ng Diyos si Isaiah, sige, sabihin mo sa kanya, na extend ko pa yung buhay niya for another, sige, kung nabasa niyo yun. Ilang years pa binigay? Ilan? 15. Yun. Amen, sister. Thank you. 15 years pa in-extend. Amen? Ibig sabihin, si Isaiah, iba yung kanyang antas na binigay sa kanya ng Diyos, brothers and sisters. And yun nga, si Ezekiel, he can climb up so high that he saw our day. Nakita na ni Ezekiel ang ating panahon ngayon, brothers and sisters, no? And itong ating simbahan, brothers and sisters, ay hindi po ito pinapatakbo ng, let's say, educated o intellectual o intelligent people. Naalala ko nung bago kami nag-join dito, 2002 yata yun, Nasa Mekong pa tayo. Talagang nakita ko yung humble beginning nitong ating grupo sa pangunguna nga ng ating mahal na pastor. Noon, ang ating service, nabanggit ko na rata ito, ang service pa natin na Webis Tapos naging Friday. Parang ay mga nag-work, hindi na sila after ng Friday, Saturday walang pasok, brothers and sisters. Up until now, ganun pa rin ang announcement ng ating mahal na pastor dito sa ating gawain. Amen. And hanggang sa nakarating na tayo sa estado na ito, brothers and sisters, sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, itong ating church na ito ay hindi po ito naitayo sa pamamagitan ng ibang suporta, kundi sa pamamagitan din ng tulong ng Diyos na ginamit ang kanyang lingkod, brothers and sisters. Itong church natin ay napatakbo by the baptism of the Holy Spirit, brothers and sisters. At yun naman talaga ang hinihiling natin, ang ating nakikita. And still going, brothers and sisters, itong ating simbahan. Alam niyo po ba na ang ating Panginoong Hesus, nung tinawag niya si Apostol Pedro, hindi po siya nag-establish na isang church na kung saan ay tumawag siya ng mga edukadong tao, brothers and sisters. Amen? Hindi intellectual ang nagtayo ng church ng ating Panginoong Kristo Jesus, kundi bands of illiterate fishermen. Amen? Sila po yung mga nagsimula, brothers and sisters, nagtaguyod
ng itinayong iglesia ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya kung mababasa po natin yung ministry ng ating propeta na sinabi niya sa mga tao na back to the Word. Nung una, hindi namin naiintindihan yun eh. Noong time na kami lang ang sa bangko, no? Wala pa kami rito. Meron na kaming booklet ni Brother Branham, pero hindi ko siya masyadong pinapansin, Brother Jimmy. Wala pa kaming contender noon eh. Wala pa kaming issue ng contender. Si Brother Oka, yan, masigasig yan eh. Saka yung elder namin. Palagi siya may dalang spoken word ni Branham. Ano ba yan? Sabi yung ganun. In the end, nakita namin, parang parehas tayo ng ng doctrine. Nagbago na yatang no? Parang parehas tayo ng, parang dikit yung ating yung stand natin sa ating, excuse me, Godhead. Hanggang sa meron siyang booklet na Back to the Word. Amen? Iyon yung kanyang mission, propeta, Brother William Branham. And to restore the original, brothers and sisters, yung apostolic teaching. Ibalik tayo doon, brothers and sisters, no? And our church needs born again. Ulitin natin, kailangan ma-born again o born again ulit. Dahil kasi, halos sa yung kailangan, yung ating simbahan will be led by the Holy Spirit. Amen? Kasi, pag wala na yung Holy Spirit sa isang tao, at iba na yung nasa kanya, kahit na anong imbita mo sa kanya, kahit na anong pasabi sa kanya, brothers and sisters, pero kung meron pa siyang stony heart, na sinasabi doon ni Ezekiel, brothers and sisters, mahihirapan. Amen? And hindi naman itong simbahan natin, hindi ito pinapatakbo by ritual. Amen? Brothers and sisters. And according to the Bible and the leading of the Holy Spirit. Yan yung inilatag dito na natutunan natin, brothers and sisters. Our church needs a baptism. Church need, hindi naman ito kailangan sa pulpit natin na talagang mga scholar. Yung salamat nga tayo sa Panginoon dahil tayo nabibigyan ng pagkakataon na makatayo. Kahit papano ay nagagamit ang bawat isa, brothers and sisters. We need the Holy Spirit. Kaya ako sinasabi puro Holy Spirit dahil iyan po ang kailangan natin sa panahon ngayon. Alam niyo ba si Apostol Pablo, na-prevent siya ng Holy Spirit. Sabi niya, Paul, huwag kayong pupunta dyan sa lugar. Kasi pupunta si Paul sa isang lugar, di ko alam kung sa Macedonia o sa Achaia, pero siya sinansala ng Holy Spirit. Ganon. Ganon ka-power yung Spirit na pwedeng mangyari sa atin, brothers and sisters. Kasi kung alam mo na, ay tika, meron palang gawain, ay wag na lang. Meron basketball ngayon championship. Ganon, brother. Mas inuuna mo pa. Di ba nagigrib ang spirit ng pagkaganon? Kasi kailangan matimbang yung udyok ng espiritu, brothers and sisters. Kaya nga sabi doon sa John 14:26 ba yun? Siya yung magpapaalala sa inyo, yung espiritu magiging comforter nyo, brothers and sisters. Kaya nga, ang palaging sabi ng ating mga make sure na meron kayong banal na espiritu. Kahit sa Book of Acts, si Paul, nung sila naglalakad, tinanong niya yung mga disciples, have you received the Holy Spirit when you believe? Spirit pa rin. Tinanong nila. Amen? Ganon kahalaga sa isang born again, yung espiritu. Amen? Sabi ng mga disciples, hindi nga namin alam na may espiritu Sa anong bautismo kayo nabautismuhan? Sa espiritu ni Juan. Hindi. Ang kasunod niya, yung nga ating Panginoong Yesus. Tinanong, mga disipulo na yun Parang dito, make sure na meron kayong Holy Spirit. Sabi rito, narinig. Pero doon pala, sinabi na, have you received the Holy Spirit when you believe? Nung kayo ba'y nanampalataya, natanggap niyo na ang Espiritu? Hindi nga namin alam. See? Amen? Tayo na born again, alam natin meron na tayong Espiritu.
Pero ginigrip natin ng Spirit, brothers and sisters. Ng mga bagay na hindi natin maalis-alis sa atin, yung dating old self natin, hindi natin maalis-alis, brothers and sisters. Amen? Tayo nagpapasalamat sa gabing ito dahil tagumpay kayo, tagumpay tayo, brothers and sisters. Napaglabanan natin. Dapat nasa bahay na lang. Ako, dapat nasa bahay na lang ako. Kami, ni Mrs. Umalis kami kanina, aga pa. Pero hindi ko magawa. Bakit? Dahil, yun ang hinihingi. Brothers and sisters. At ako, namamag-asa, isang araw, tutugunin ng Diyos ang aking kahilingan. Kaya nga sabi ko rito, na yung deep desire will be met, brothers and sisters, tonight. Kung tayo mananampalataya. Amen, brothers and sisters? Kasi merong mesaya ang ating mahal na pastor. Faith versus reason. Amen? May reasoning ka eh. Pero faith versus reasoning eh. Ang daming, sinasabi sa Tagalog na pag may, pag gusto, may para, pero pag ayaw, ang daming dahilan, Brothers, ayan nga si Brother Wilmer, naka-motor, galing pa ng Guagua. Wow, brother. Kung marami lang akong pera, bibigyan kita ng kotse eh. In Jesus' name, no? Malay mo, di ba? Ganun lang. Kami nga, ni Brother Ray, Judes, yung Tora-Tora, di ba? Bulbulok. Alam mo, Brother Machu, yung XLT yata ang tawag doon, no? 3 pamilya kami, nakasakay kami doon. Na-experience namin na ginagawa ang NLEX. Isang lane lang. Dadaanan namin. Ang haba. Na-witness ko kung paano ginawa yung NLEX. Pero, sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng sasakyan. Di ba? Para magamit. Kasi alam ng Diyos eh. Amen? Alam ng Diyos. O minsan, ginamit ni na Iris yung sasakyan. Di wala kami sasakyan. Alam mo ginawa namin ni Mrs.? Hindi naman sa pagtataas ha. Nag-commute kami. Pumunta kami ng Victory sa Cubao. Tapos dito sa Dao. Tapos nandiyan pa si Brother Jan eh. Natid kami sa, akala sabi ni Brother Jan, nung nandun pa tayo sa inyo, sa Timog. Brother ba't naglalakad kayo dyan? Dahil ayaw namin makisabay, nahiya kami. At that time, bro. Sinabay kami saan ba kayo? Nag-commute lang. Ha? Nag-commute kayo, sabi ni Brother Jan. Saan kayo sasabay? Sasakay. Doon sa Dao. Sige, hatid siya. Pakaini pa kami ni Brother Jan. Alam nyo na si Brother Jan, Ibig sabihin, brothers and sisters, saan pa tayo pupunta? Amen? Ako nga, inihiling ko sa Panginoon. Habang binibigyan niya kami ni Mrs., habang binibigyan kami ng buhay, siya, magsi-66 na siya sa Biyernes. Naksa, advance happy birthday. Imagine 66, ako magsi-68 na. Sabi ko, si Brother Junior, 70 ka na bro, di ba? Pero malakas, no? At palagi na andito, Merkulis, imagine. Di ba? Biyaya yan, buhay. Sabi ko, habang binibigyan niyo kami ng buhay, Lord, nawa ito'y may paglingkod namin, kahit papano. Di ba? Kahit sa anong paraan. Ayan, udyok ko ng Espiritu, brothers and sisters. Amen? Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. And, ito yung promise na He would take the old stony heart out and I put a new heart in you. Aalisin na yung puso nating bato. Di ba? May kantang pusong bato. Bibigyan ng bagong puso. Yun na yun eh. Ayan yung ating baptistry na yan ang simbolo na kapag tayo nilubog na dyan at umahon tayo dyan, yung ating kasalanan nasa sea of forgetfulness na di ba? Amen? Hindi na yun, wala na. Kaya nga nilibing at bago na. Imagine ang ating Panginoong Hesus sa Matthew 3:16, noon pumunta siya kay John, alina tayo magbautismo. Sabi ni John, sinasansala siya, hindi po, dapat akong bautismo. Hindi, kailangan mangyari ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. And then, ano nangyari after niya mabautismuhan? Di ba? May spirit dumating sa kanya. Pero sa atin,
by measure naman yung Spirit na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Pero, yun yung ating Kaya nga yung binasa natin sa una sa 4:30, grieve not the Holy Spirit, whereby you are sealed unto the day of redemption. Hanggang redemption, no? Ayun yung assurance, brothers and sisters, di ba? Yung Holy Spirit. Naalala ko sa bangko, mga kapatid, no? Ito, Brother Matthew. Noong nagpapak kami ng pera, sa isang box na ganyan, kaya yung mga maleta boys na yan, hindi totoo yan eh. Kasi ganito kalaking box, ang laman niyan 50. Ganito yung 1,000 yan eh. 1,000 pieces. At 50 bundle yun. 50. Let's say isang bundle, 1 million. 50 ang laman. Ilan na dito? 50 million yun. 50 million ang laman. Alam mo gagawin namin dyan? Lalagyan namin yan ng plehe. Plehe, magkabila, ganyan. Tapos may baril. Babaril yun. Parang pako. Nakaseal. Tapos isasakay sa armor card. Nakaseal. Hanggang sa makarating sa reach na yung destination. Let's say, dinala sa probinsya, yung mga pera. Ganon din po tayo, brothers and sisters. Unto the day of redemption, we are sealed. Amen? Samahan niyo ako. Mag-imagine tayo, we are sealed. Yun yung assurance eh. Nandun na tayo oh. Kaya sabi, do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag po. Kahit yung mga ginagawa natin sa bahay, yung inaaway natin si Mrs. o mga anak natin, yung nagsasalita tayo ng mga katampalasanan, sorry for the word, no? Wala na. Nagkigrib ang Holy Spirit. We are sealed. Meron ng assurance eh. Hanggang the day of redemption. Amen? Alam niyo ba si Brother Branham, meron siyang mensahe? Does the Word of God can change his mind about His Word? Sabing ganun. Ang Diyos ba magbabago sa kanyang sinabi? Tapos ay mag-iiba siya ng statement? Hindi po. Pag sinabi ng Diyos na yan ay aking anak, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, brothers and sisters. Amen. Nasa na tayo? Yung Ezekiel 11:19. Ito po yung mangyayari. Ezekiel 11:19. Kasi may promise yung stony heart natin, papalitan na ng new heart. And I will give them one heart. And I will put a new spirit within you. And I will take the stony heart out of their flesh. And I will give them a heart of flesh. Nabasa natin kanina sa Ezekiel 37 yan. Brothers and sisters, pinaulit. Ibig sabihin doon, sa lumang tipan pala sa mga Israelita o sa bayan ng Israel, ito may pangako eh. Huwag lang kayong sisira sa kanyang statutes o kanyang commandment, brothers and sisters. And ito pa, merong sa Gospel of Matthew na hindi raw tayo pwedeng maglagay ng bagong wine sa old wines. Ayan, no? Tingnan po natin yan. And the-research ko, no, yung hindi pala glass of, yung kasi may sinabi ritong old bottles eh. Hindi ka pwedeng maglagay ng wine sa old bottles at ito'y masisira. Tingnan po natin, no? Yung pala, hindi pala yan talagang glass of bottle. Sa Old Testament o sa Bible days, brothers and sisters, yung bottle na sinasabi po siya ay was made out of animal skin. Yan, babalatan yung, let's say, goat, no? Babalatan yan at yan ay patutuyuin at yan po ay yung langis na nakuha doon sa loob ng ay nakapalibot yan doon sa parang bottle. Brothers and sisters, hanggang sa ay matuyo. Pag natuyo yan, medyo parang flexible na siya, brothers and sisters. No?
Parang ganun ang ilustrasyon doon sa kwento na ito, no? At titingnan po natin. But habang natutuyo po yung skin o yung oil doon sa animal skin, di ba dati flexible siya? Pag natuyo na yon, brothers and sisters, nakakapit na doon, flexible, no more na. Ganun ang mangyayari, brothers and sisters. And basahin natin saan ba yun? Sa Matthew, sa Matthew 9:17. Tingnan po natin, ha? Matthew 9:17. Purihin ng Diyos. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. And sa Mark 2:22, ganun din na sinasabi, and no man putteth the new wine into old bottles, else the new wine though bursts the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred. But new wine must be put into new bottles. Ayan, ang gospel ng Matthew, Mark, isa lang yung kanilang revelation. Si Luke, tingnan natin, meron din siyang ganitong sinabi. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottle, and be spilled, and the bottle shall perish. Brothers and sisters. And brothers and sisters, kapag natuyo na yung old wines dun sa bottle, ibig sabihin, sa buhay ng isang tao, kapag minsan narinig natin dito, pag narinig nyo na itong mensahe na ito, huwag nyo sabihin na alam nyo na. Di ba? Sinasabi. Huwag nyo sabihin alam nyo na. Di ba? Minsan gano'n ang nagiging natin eh. Narinig ko na yan. Hindi po. Hindi natin alam, merong press revelation. Amen? Brothers and sisters. Pero dito, sa old bottles na to, natuyo na siya, tapos ay lalagyan mo ng bagong wine. Wine represent Holy Spirit and the Word of God. Amen? Alam niyo po ba yun? Wine represent the Word of God or the Spirit of God, brothers and sisters. Hindi pwede magsama. Kasi, kailangan empty natin eh. Empty mo muna yung yung old wines, yung old nature natin. Amen? Kaya nga minsan, kung natatandaan ninyo na kailangan pagpapasok tayo, empty. Empty yung ating ating sarili na handang tumanggap ng anumang ibibigay o maririnig natin sa loob ng simbahan. Amen? Kasi kung punong-puno na tayo, papasok tayo rito, wala nang paglalagyan. Amen? Puno na eh. Pero, yung new wine na sinasabi rito, pagka pinagsama mo yung lumang katauhan mo at ang bago, hindi po pwede. Brother, sino mananaig doon? Wala. Yung flesh, brothers and sisters. Kaya, hindi pwedeng, kailangan empty natin yung sarili natin para pumasok yung new wine, brothers and sisters. Yung spirit, brothers and sisters. Yun ang sabi rito na kailangan, hindi pwedeng magsama, kailangan alisin muna, brothers. Ano mangyayari? Ito pa, meron pa rito na when the old spirit has gone out of a man, sabi ng Bible yan the devil is gone out of a man. Amen? Pag daw yung old spirit ay umalis na sa isang tao, lumabas na, at nando na, wala na, maghahanap siya ng tuyong lugar. At babalik siya sa bahay na kanyang binalikan. Basahin natin. Matthew 12:43.
When the unclean spirit is gone out of a man, yan ha, take note ha, spirit pa rin ha, nire-rebuke natin dito. He walketh through dry places, seeking rest and findeth none. And verse 44, then he said, I will return into my house from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Ibig sabihin, malinis na, brothers and sisters. Bakit? When the Holy Spirit comes in, brothers and sisters, yung old wines, wala na po yun. Ngayon, yung evil na lumabas doon sa tao na yun, babalikan niya. Wala na siyang babalikan dahil iba na ang spirit na nananahan. Which is yung salita na ng Diyos, yung spirit na binigay sa tao, brothers and sisters. Kaya sabi rito, swept and garnished. Ano ba yung garnished? Ibig sabihin, malinis na. Swept. Malinis na, wala na. Kasi talagang, yun yung aalisin dapat sa tao, brothers and sisters. Yung when the Spirit come in sa buhay ng isang tao. Kaya nga may kasabihan tayo, resist the devil and he will flee from you. Amen? James 4:7. Amen? Kaya, ayun yun eh. Yung temptation palaging naandyan eh. Diba? Sa 1 Peter 5:8 o 5:7, he's like a roaring lion, brothers and sisters. Naghahanap siya na masisila. Amen? Na tayo, from time to time, o every minute, taandyan lang, palaging naandyan yung kaaway. Binubulungan tayo. Dahil, yun nga, sabi ng ating narinig dito na dati kasamaan mo sila eh, yung kaaway. Pero nung umalis ka na sa kanila, bago ka na, pilit kanyang kukunin. Triple time na ngayon ang kaaway, brothers and sisters. Kita niyo naman nangyayari ngayon sa mundo natin. Mga bata, mga minor de edad. Amen. Ito, kanina lang nabalita, yung dating vice mayor, mag-ama, dinukot, pinatay ng tao. Alam mo, pinampatay. Kunyata, dumbbell sa ulo. Tapos, hindi pa na siya. Mag-ama yun, dinukot ha. Dinukot. Pinagsasaksak pa at hinulog doon sa parang bangin. Ang panahon natin, nasa perilous time. Mapanganib na mundo, brothers and sisters. Kung hindi tayo magiging maingat. Brothers and sisters, kaya kailangan pakaingatan natin. Magbasa tayo ng Bible dahil kailangan, marami tayo na papaalala sa atin, mga kapatid. Ayun, 11:24, basahin din natin sa Luke. Nabasa natin kanina, no? When the unclean spirit is gone out of man, he walketh through dry places seeking first rest and findeth none. Ayun, wala na siyang abutan. I will return unto my house whence I come out. Wala na. Iba na yung nananahan sa bawat isa. Brothers and sisters, amen? Hallelujah. And when the Holy Spirit is within you, sabi nga doon sa binasa natin sa taas, a new heart, a new flesh, a heart of flesh, brothers and sisters, automatically, magbubunga na po yan. Yan na po yung bunga ng Espiritu. Na madalas natin naririnig. Ano po yun? Yung love, brothers and sisters, at marami pa. Yung gift of the Holy Spirit. Joy, yung understanding, meekness and gentleness, wala na po yung dati. Dahil, yun na, sasabihin natin, tayo ay isa ng bagong nilalang. At bilang pangwakas, brothers and sisters, basahin natin sa Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promise of Holy Spirit. Palagi may promise of the Holy Spirit. And we are sealed
Wala pong ibang makakakuha niya, mga kapatid. Silyado na po tayo. Yan nga yung 4:30, silyado tayo. Yan yung ating assurance. Who is the guarantee of our inheritance? Oh, may guarantee pa, oh. Guarantee na ito po yung ating mamanahin. Until we acquire possessions, brothers and sisters, to the praise of His glory. And 1 Thessalonians 5:19, basahin natin. Do not quench the spirit. Ayan na naman, spirit, no? Ang topic natin is about spirit. Do not quench the spirit. Amen? Huwag nating sasanalain o huwag nating ipipighati ang spirit. Brothers and sisters. Verse 20, ano sinasabi? Tingnan natin. Do not despise prophecies. Sige. Tuloy. Test all things, hold fast what is good. Hanggang 24, abstain from every form of evil. 23, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved, blameless, at the coming of our Lord Jesus Christ. 24, He who calls you is faithful, who also will do it. Mensahe last Sunday, He who calls us is faithful, brothers and sisters. Ang Diyos na tumawag sa atin ay palaging tapat. Tayo lamang ang palaging nagkukulang. Kaya yun lamang po mga kapatid, do not quench the Holy Spirit. Amen. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Tayo tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. O aming Diyos na dakila at banal, muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa gabing ito. At alam po namin na kayo ay narito sa aming kalagitnaan. At nawa, Panginoon, kayo po ay nabigyan ng kapurihan. Ano man namin napag-usapan, sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Maraming salamat maging sa mga pagkukulang namin. Madalas kami nagkakasala. Ito'y nagagawa namin minsan sa aming pag-iisip, sa aming pagsasalita, at maging sa aming mga gawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon namin Diyos. Panginoon, at patuloy namin dinadalangin ang gawain. Sina Pastor John, Sister Jojo, nasa malayong lugar. Patuloy niyo po silang alalahanin, Panginoon namin Diyos, sa panahon na sila ay naroon. At nawa ay patuloy niyo po siyang gamitin. At patuloy na magbigay ng inspirasyon at patuloy po kayo magpahayag ng mga fresh revelation, Panginoon. At na sino man, mga kapatiran naroon na mga kasama, ay patuloy niyo pong pagpalain. Maging kami rito, Panginoon, na naiwan dito. Ang buong iglesia ay patuloy namin dalangin, Panginoon. Nawa ay sila ay kausapin niyo rin. Ang mga kapatid namin na hindi namin nakakasama na mga ilang panahon, nawa ay kayo po ang sa kanila ay kumausap. At isang araw ay makasama namin sila sa pagtitipon na tulad na ito. Salamat po, Panginoon namin Diyos, at anuman mga kahilingan, kabigatan ng bawat isa na narito sa gabing ito, ay tinataas po namin sa inyo, Panginoon. At nawa ang bawat isa na patuloy na nagsisikap, na makaganap ng iyong kalooban, kayo nawa, Panginoon, ang magbigay gantimpala ng naayon sa kanilang nilakaran, Panginoon namin Diyos. Muli, sa pagbabalik namin sa aming mga kanya-kanyang tahanan, humihiling kami ng paggabay at pag-iingat muli, Panginoon namin Diyos. Salamat po sa lahat ng bagay. Dalangin din namin ang aming bansang Pilipinas. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat wala pong mga anak ninyo o nakikibahagi sa gulong nangyayari sa aming paligid. Panginoon, kayo lamang po ang tangi naming pag-asa. Kayo lamang po, Panginoon, ang tangi naming kanlungan at kublihan sa lahat ng panahon. Muli, o aming Diyos na dakila at banal, tanggapin niyo ang aming taus-pusong pagbabalik papurit, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus, na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. God bless you, brothers and sisters.